Hello ate, okay po bang utangan ng GoPeso? Nakita ko po na bagong release lang sila sa Google Play Store. Please pa-review po. Meron nga nagpapareview sa akin dito sa may FB page ko. Nag-PM siya at ngayon tiningnan ko dito sa may Google Play Store. Yes, kare-release nga lang nung application na to. Nitong February 10, 2026 lang. And under Sumulong Financing Incorporated. So check natin kung kautang-utang ba to ngayong 2026 at ngayong magpapasukan na. Okay ba tong hiraman? So silipin nga natin kung ano ba yung about sa may loan application na to para maging aware nga kayo bago kayo mag-try. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. No hidden fees daw sila and complete transparency. Check natin kung totoo ba. At nagpapaloan nga ng 1,000 up to 50,000 pesos. 120 days to pay daw at 4 terms pa. So, hindi ko na nga iisa-isahin ko ano yung mga sinagutan ko dito. So, ipa-flash ko na lang dyan and pwede nyo i-stop. Pero dito nga pwede daw ang retired students, unemployed. In short, kahit wala kang trabaho, pwede daw umutang. Hindi na din dito naghanap ng about pa sa may pinagtatrabahuhan mo kung saan, company name. Walang ganun dito at 2 contact reference lang. Sa ID naman, halos lahat is tinatanggap. Pwede ang PhilHealth, UMID, National ID. Meron din silang pa-selfie and after nun is nagka-calculate na sila ng credit limit. And after nga is under review na. Dito is nag-antay nga ako ng almost 30 minutes din. So, akala ko aabutin pa ng isang araw. Buti na lang is, ayan, naantay ko na. At application not approved naman ako dito. So, I'm really sorry daw your loan application did not pass the review. And mag-reapply daw ako sa May 29, 2026 pa. Pero hindi ko na nga aantayin yun dahil dito pa lang sa video na to malalaman na natin kung okay ba yung pinapaloan, may kaltas ba? Ano yung mangyayari pagka malapit na yung due date mo at pag na-overdue tayo? Unang-una ko na nga palang i-check kung sila ba ay SEC registered pa din at CIC compliant. Chinek ko nga sa CIC, ayan, okay naman sila, andun yung pangalan ng company nila. Makikita pa din yung credit history natin. Kung marami ba tayong mga hindi nabayaran na OLA, ng mga overdue, yung credit score natin. Pero dito nga sa may SEC, nag-check ako ngayon. So, naka-under maintenance ang SEC. Pero, syempre, nag-research din ako about dito sa may company nila. At ito pala, naglabas yung Securities and Exchange Commission last August 11, 2025 at nasuspende nga pala itong GoPeso na to under Sumulong Financing, doing business under the names of GoPeso, FastPeso, Fundly. Nasuspend sila to operate as a financing company for 60 days. Pero ngayon 2026, okay pa din ba? So nag-research nga ako na may risk na nga dito sa may pag-a-apply dahil marami nga daw to natanggap na mga reklamo dahil sa may pangaharas at pagbabanta. Bago pa lang yung due date mo at pagka na-overdue. Na kapag daw na-delay ng pagbabayad kahit isang araw lang, makakatanggap ka na daw ng pananakot at walang tigil na tawag at pambabastos mula sa mga agent nito. May pangihimasok din daw sa contacts at napakataas ng interest at hidden fees. So, nasuspendido nga yung kanilang lisensya at nung sinuspende nga daw ng SEC ang Sumulong Financing dahil sa hindi aprobadong business plan. Ang inatasan lang na itigil ay ang kanilang actual nga na operasyon ng pagpapautang or online lending platforms pero hindi ibig sabihin nito na nabura na daw agad ang pangalan ng korporasyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kagaya nga din ng sa CIC. So ngayon, ano na yung epekto nito kapag meron kang utang sa kanila at may overdue ka sa kanila? So still masisira pa nga din daw yung credit score mo dahil sila nga daw ay rehistradong submitting entity pa rin sa CIC. So nabasa ko nga dito sa kanilang website na kung may dati ka ng utang na loan sa kanila bago sila masuspinde, obligado ka pa rin bayaran ang principal na utang dahil may kontrata kayo. So balit wala silang karapatang magpatong ng mapang-abusong interest o pangaharas. So magkano ba kasi talaga yung matatanggap dito pagka nag-loan tayo at if ever man nga naaprubahan ang ilo-loan natin. So kung ako sa inyo, hindi ko na ito maire-recommend. Kahit na makita natin na kare-release lang. So sabi nga dito sa kanilang review sa may application, not very good loan apps, they will let you borrow, no hassle but very high interest. So hassle-free daw pero mataas nga ang interest for 7 days lang. Nahiram siya na 3,000 pesos pero yung babayaran niya ay 4,290 for only 7 days. Mataas nga din dahil kung kukompute natin, halos ito na nga yung interest for 7 days lang. And easy to apply and auto-reject daw. So, parehas tayo. Another,
Sa 2,000 daw, ang tubo halos ay 800 plus in just 7 days. So dito kinancel daw niya kasi wala na siyang balak ituloy. Hihimatayin daw siya nung nakita niya yung natanggap niyang loan amount. So dito parang nag-auto-disburse siya kasi hindi nga niya alam na yun pala yung matatanggap niya, kabod na lang dumating sa may disbursement channel niya. So, sobrang laki nga no, ng 800 plus in just 7 days lang. Kaya kung ako sa inyo, kung naghahanap kayo ng mas legit, marami din dito sa mga YouTube channel ko, yung mga legit loan apps na compilation ko, pwede kayo mamili dyan sa mga nire-review ko at bago kayo mag-accept na mga inuutang nyo online, make sure lang na binabasa nyo muna yung loan terms and agreements din nila saka yung loan details bago kayo mag-agree. Para malinaw nga din ang lahat sa atin. At syempre, lagi nyo ding i-check sa may SEC, sa CIC, kung nandun ba yung company name ng mga inuutangan nyo online. Para malaman nyo kung nakarehistro pa ba sila, may certificate of authority ba sila, meron ba silang karapatang magpautang sa mga tao. So kung wala is malaking red flag na yan. So kayo kung na-try nyo pa din itong GoPeso, comment down below kung ano yung experience nyo. So ito, disclaimer lang, base din to sa may experience ko habang nag-a-apply at syempre yung positive and negative feedback din. Yes, yung positive, mabilis utangan, hassle-free dahil kaunti lang yung sasagutan. Pero yung negative feedback nga, yes, malaking red flag yung ganitong nasuspende na sila dahil meron ngang maraming reklamo dahil sa may pananakot, pangaharas at mataas na interest and hidden charges. So that's it for today's video. Kung meron pa kayong gustong ipa-review, ipa-update na loan application, comment down below para gagawan ko yan ng video para sa inyo. And lagi ko sinasabi, always be a responsible borrower. Pag kayang utangin, dapat kaya nyo ding bayaran. Dahil may inagrihan tayo dyan na kontrata, para iwas sakit ng ulo pag hindi kayang bayaran, wag na ipagpatuloy ang pag-utang. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!